Shalom sa inyong lahat. Narinig sila ni Jesus, kaya't sinabi sa kanila, hindi ang malulusog ang nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matwid, kundi ang mga makasalanan. Marcos 2:17. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Anong nagpapasaya sa iyo sa pagtulong mo sa iba gaya ng ginawa ni Kristo? Ang aklat ng Marcos. Bago tayo pumalaot, ay manalangin muna tayo. Ang ating panalangin ay mula sa awit 61, 1 at 2. Pakinggan mo, O Diyos, ang aming daing. Dinggin mo ang aming dalangin. Mula sa dulo ng lupa ay tumatawag kami sa iyo. Kapag nanlulupaypay ang aming puso, ihatid mo kami sa bato na higit na mataas kaysa sa amin. Amen. Pangalawang leksyon, isang araw sa ministeryo ni Jesus. Ang susing talata ay Marcos 1:14 at 15. Pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa ebanghelyo. Para sa leksyon ng linggong ito, iilan sa kanyang mga salita ang naitala. Isang maikling panawagan para sa pagiging alagad, isang utos sa isang demonyo, isang panukalang dumalaw sa ibang mga lugar, at pagpapagaling ng isang ketongin na may tagubiling magpakita sa isang pari upang maging malinis. Ang pagdiriin ay nasa kilos, lalo na sa pagpapagaling ng mga tao. Nais ng manunulat ng ebanghelyo na gamitin ang salitang kaagad upang ilarawan ang mabilis na pagkilos ng ministeryo ni Jesus. Kaya mas marami ang gawa kaysa sa salita. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Una, sumunod kayo sa akin. Ikalawa, ang mga gawain sa araw ng Sabat. At ikatlo, dalawang lihim. Doon sa una ay tinawag upang maging mga alagad. Sa ikalawa ay may dalawang paksa, di malilimutang serbisyo sa pagsamba at pagpapagaling sa Sabat. Sa ikatlo ay gayon din. Una, ang lihim ng ministeryo ni Jesus. At ikalawa ay, maiingatan mo ba ang isang lihim? Unang pagkakahati, sumunod kayo sa akin. Marcos 1:16 hanggang 20. Nakita niya si Simon at ang kanyang kapatid na si Andres na naghahagis ng lambat sa dagat at sinabi sa kanila ni Jesus,
Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Kagat nilang iniwan ang kanilang malambat at sumunod sa kanya. Nang makita niya sina Santiago at si Juan na kanyang kapatid na naghahayuma ng mga lambat, agad niyang tinawag sila at sumunod sa kanya. Tinawag upang maging mga alagad. Apat na mangingisda ang tinawag. Ang pagtawag ni Jesus sa mga lalaking ito ay simple, tuwiran at propetiko. Tinatawag niya silang sumunod sa kanya. Ibig sabihin, upang maging kanyang mga alagad. Ipinapahiwatig niya na kung tutugon sila sa kanyang tawag, kukunin niya ang tungkulin na gawin silang mga mamalakaya ng tao. Ibig sabihin nito, sa kanya manggagaling ang autoridad ng pagiging mamalakaya ng tao, gayon din ang kapangyarihan upang magampanan ito. Maingat na pinag-isipan ang kanilang pagtanggap. Mas buo ang paglalarawan ng Ebanghelyo ni Juan. Kaya basahin natin ang Juan 1:35 hanggang 40. Kinabukasan, muling naroon si Juan kasama ng dalawa sa kanyang mga alagad. At kanyang tiningnan si Jesus samantalang siya'y naglalakad at sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos." Narinig siya ng dalawang alagad na nagsalita nito at sila'y sumunod kay Jesus. Pansinin na may dalawang alagad si Juan. Paglingon ni Jesus at nakita silang sumusunod ay sinabi niya sa kanila, "Ano ang inyong hinahanap?" At sinabi nila sa kanya, "Rabbi," na kung isasalin ay ang kahulugan ay guro, "saan ka nakatira?" Sinabi niya sa kanila, "Hali kayo at tingnan ninyo." Pumunta nga sila at nakita kung saan siya nakatira at sila'y nanatiling kasama niya ng araw na iyon. Noon ang oras ay mag-ikasampu. Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Sino raw itong alagad ni Juan Bautista? Si Andres. Patuloy natin basahin. Una niyang natagpuan ang kanyang kapatid na si Simon at sa kanya ay sinabi, "Natagpuan na namin ang Mesyas na kung isasalin ay Kristo." Kanyang dinala si Simon kay Jesus. Siya'y tinignan ni Jesus at sinabi, "Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Tatawagin kang Cephas na kung isasalin ang kahulugan ay Pedro." Bago ang pagtawag ni Jesus kay Pedro at Andres, ay may pakikipagtagpo na sila kay Jesus. Ang magkapatid ay mga tagasunod ni Juan Bautista at narinig ang kanyang pahayag na si Jesus ay ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Juan 1:29. Nakatagpo nila si Jesus at gumugol ng panahon na kasama niya malapit sa ilog Jordan. Dahil dito, ang kanilang pagtanggap sa panawagan ni Jesus sa ministeryo ay hindi isang katuwaan o pakikipagsapalaran. Maingat nilang
pinag-isipan ito. Pangalawang pagkakahati, mga gawain sa araw ng Sabat, at ang unang pagtatalakay ay di malilimutang serbisyo sa pagsamba. At ang ating talata ay Marcos 1:21 hanggang 24. Nagpunta sila sa Capernaum. Ng araw ng Sabat, kaagad siyang pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha sila sa kanyang aral, sapagkat sila'y tinuruan niyang tulad sa isang may awtoridad. At bigla na lamang sa kanilang sinagoga ay may isang taong may masamang espiritu, at siya'y sumigaw, nagsasabi, "Anong pakialam mo sa amin? Naparito ka ba upang kami puksain? Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos." Karamihan sa mga Kristiyano ay may mga hindi malilimutang sandali ng kanilang paglalakbay Kristiyano. Halimbawa, ang pagpapasyang sumunod kay Jesus, ang araw ng kanilang bautismo, o isang makapangyarihang sermon kung saan kanilang lubos na nadama ang presensya ng Diyos. Ang ilan sa mga sandaling ito'y maaaring hindi lamang di malilimutan, kundi nagpabago ng buhay. Ganito rin ang maaaring nangyari para sa ilang tao sa Capernaum ng Sabat. Namangha sila sa kanyang aral, sapagkat sila'y tinuruan niyang tulad ng may awtoridad at hindi gaya ng mga eskriba. Mga implikasyon ng mga salita ng demonyo. Una, kinikilala ng demonyo si Jesus bilang ang banal ng Diyos. Kinikilala niya na si Jesus ay ang banal na sugo ng Diyos na kaiba sa mga marumi at di banal na hukbo ni Satanas. Inaasahan natin ang mga banal na mga bagay at individual sa isang tagpo ng pagsamba. Ang hindi banal at maruming bagay. Kaya't sa kwentong ito'y may ganap na pagkakaiba sa pagitan ng mga puwersa ng kabutihan at mga puwersa ng kasamaan. Nakikita din natin dito ang realidad ng malaking tunggalian. Maaaring hindi pa kilala ng mga tao kung sino si Jesus, ngunit tiyak na kilala siya ng demonyo at inamin din ito ng hayagan. Ito ang isa sa mga pagkakataon na tama ang sinabi ng demonyo. Susunod, ang utos na lumabas mula sa lalaki ay malinaw. Pero bakit may utos na tumahimik ka? Simula rito sa Marcos ay mga kamangha-manghang tema. Ang panawagan ni Jesus na manahimik tungkol sa kung sino siya. Tinatawag ito ng mga scholar na mesyanikong lihim. Ang panawagan ni Jesus na manahimik ay may katuturan dahil sa mga politikal na implikasyon ng mga inaasahan sa Mesiyas nung kanyang panahon. Napanganib na maging isang Mesiyas at hindi pa napapanahon na makilala siya bilang Mesiyas dahil sa magiging banta ito sa mga leader sa panahong iyon. Gayunman, nakahalo sa mga panawagang manahimik
ay mga di mapagkakamalang kapahayagan ng kung sino si Jesus. Nung sabihin niyang tumahimik ka, ito ay pagsasabi na, "Oo, ako, 'yun, pero huwag kang magsalita." Gano'n 'yun. Sa paglipas ng panahon, ang pagiging malinaw ay hindi maaaring itago ang pagkakakilanlan ni Jesus. Ang katotohanan kung sino siya ay magiging sentro ng mensahe ng Ebanghelyo. Hindi lamang kailangang makilala ng tao kung sino si Jesus, kundi upang magpasya rin kung paano sila tutugon sa kanyang pagdating at kung ano ang kahulugan nito para sa kanila. Ikalawang pagtatalakay, pagpapagaling sa Sabat. Marcos 1:29 hanggang 31. Pagkalabas sa sinagoga, pumasok sila sa bahay ni Simon at ni Andres, kasama nina Santiago at Juan. At ang biyenang babae ni Simon ay nakahiga at nilalagnat at agad nilang sinabi kay Jesus ang tungkol sa kanya. Lumapit siya at hinawakan ng babae sa kamay at siya'y ibinangon. Nawala ang kanyang lagnat at siya'y naglingkod sa kanila. Pagkatapos ng kamanghamanghang serbisyo sa sinagoga, nagpahinga si Jesus kasama ang kanyang maliit na grupo ng mga alagad, sina Pedro, Andres, Santiago at Juan, sa tahanan ni Pedro upang gugulin ang natitirang bahagi ng araw sa magiliw na hapunan at pagsasama-sama. Ito ay isang marapat na gawain sa araw ng Sabat, isang fellowship. Dapat lang na sa mga panahong ganyan, ang fellowship, pagsasama-sama, ay kaingatan ang mga pinag-uusapan sapagkat araw ng Sabat. Ang biyenang babae ni Pedro ay may lagnat na ng panahong yun ay nangangalugang alinmang ikaw ay gagaling o mamamatay. Hindi katulad ngayon, kung lagnat, alam natin na sintomas lang yan ng isa pang sakit. Hindi yan ikamamatay. Pero sa kanilang panahunan, pag nilagnat, kung hindi ka masikaso, tiyak na ikaw ay mamatay. Kaya sinabi nila kay Jesus ang karamdaman at kinuha niya ang kamay ng biyenang babae ni Pedro at itinayo siya. Agad siyang nagsimulang maglingkod sa kanilang mga pangangailangan. Ito ang leksyon. Anong makapangyarihang halimbawa ito ng prinsipyong ang mga taong iniligtas at pinagaling ni Jesus ay maglilingkod sa iba bilang bunga nito. Dumating ang buong lungsod para sa pagpapagaling. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit at ang mga inaalihan ng mga demonyo. Ang buong lungsod ay nagkatipon sa may pintuan. Marcos 1:32 at 33. Alam ng mga tao na isang paglabag sa araw ng Sabat ay pagpapagaling. Ayon sa Lucas 6:7, ang mga eskriba at ang mga parisyo ay nagmamatiyag sa kanya kung siya ay magpapagaling sa Sabat upang makakita sila ng may bibintang laban sa kanya. Kaya ang mga tao ay naghintay ng paglubog ng araw bago dalhin kay Jesus ang mga may sakit. Hindi sinabi ni Marcos na naantala ang mga tao dahil sa mga oras ng Sabat. Nagpapahiwatig ito na
inaasahan niyang alam ng kanyang mga mambabasa ang tungkol sa Sabat. Ang katangiang ito ni Marcos ay kasang-ayon sa pangingilin ng Sabat ng kanyang mga mambabasa. Ang implikasyon nito ay ang katotohanang walang pagbabago sa araw ng pangilin sa kanyang kapanahunan. Oras-oras ay nagdatingan at nag-alisan sila dahil walang nakaalam kung sa kinabukasan ay masusumpungan nilang kasama pa rin nila ang manggagamot. Hindi pa nasaksihan sa Kapernaum ang isang araw na katulad nito, na puno ang himpapawid ng tinig ng tagumpay at mga sigaw ng paglaya. Masaya ang tagapagligtas sa kagalakang kanyang napukaw, samantalang tinutunghayan niya ang pagdurusa ng mga lumapit sa kanya na antig ang kanyang puso sa pagkabag. At nagalak din siya na sa kanyang kapangyarihan may balik sila sa kalusugan at kaligayahan. Hindi tumigil si Jesus sa kanyang paggawa hanggang sa ang huling nagdurusa ay naibsan. Malalim na ang gabi nang magsialisa ng maraming tao at ang tahanan na Simon ay tumahimik. Lumipas na ang mahaba't kapanapanabik na araw at naghangad si Jesus ng kapahingahan. Subalit samantalang ang lungsod ay balot pa sa pagkakatulog, ang tagapagligtas ay bumangon ng matagal pa bago mag-umaga, lumabas at nagtungo sa isang di mataong lugar at dooy nanalangin. Sa pages, page 259. Pangatlong pagkakahati, dalawang lihim. Una, sa dalawang pagtatalakay, ang lihim ng ministeryo ni Jesus. At ang ating talata ay Marcos 1:35. Nang madaling araw habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar at doon ay nanalangin. Si Jesus ay isang taong mapanalanginin. Idinidiin ni Marcos ng Marcos 1:35 ang panalangin bilang focus ng pagkilos ni Jesus. Lahat ng ibang mga anyo ng pandiwa sa pangusap sa talata ay nasa tuwirang forma. Siya ay bumangon, lumabas, nagtungo. Tatlong pandiwa yan. Lahat ay nasa pamanahong aorist sa Grego na nagpapahiwatig ng pagkakakumpleto o tapos na. Bumangon, lumabas, nagtungo, tapos na nang magawa na niya. Ang isang pandiwa, verb, na nasa formang aorist ay simpleng inilalarawan ang kilos na hindi inaalisa ito. Hindi sinasabi kung kailan nagpasimula o kailan natapos yung mga ikinilos. Yung kinilos na nabasa natin kanina, bumangon, lumabas, nagtungo. Tapos na, nung nagawa niya, tapos na. Hindi kinakailangang analisahin kung ano ang nangyari. Ngunit ang pandiwang upang manalangin ay nasa pamanahong hindi lubos o kaya hindi patapos.
isang anyong ginamit upang magpahayag, lalo na rito, ng isang prosesong nagpapatuloy. Kaya yung pananalangin ay isang bagay na hindi natatapos, pirming na nalangin. Siya ay nanalangin. Nagpatuloy siya sa panalangin. Idinirin din ng talata kung gaano kaaga nang lumabas si Jesus na nagpapahiwatig na ang kanyang panahon para sa panalangin ay malawak. Sa kabuuan ng mga ebanghelyo, nakilala natin si Jesus bilang isang taong mapalanginin. Nakita natin yan sa mga talata sa Mateo at Juan. Lumilitaw na isa ito sa mga susing lihim ng kapangyarihan ng ministeryo ni Jesus. At masasabi natin na yan din ang kapangyarihan sa likod ng mga kapakinabang na paglilingkod sa iglesia o sa mga tao. Mga leksyon mula sa kanyang mapanalangining buhay. Maraming mga Kristiyano ang may mga takdang oras para sa panalangin. Ang practice na ito ay mabutit tama. Ngunit maaari rin itong maging nakagawian. Halos ginagawa ng hindi pinag-iisipan, automatic. Ang isang paraan upang makalabas mula sa mga hulmahan na ito ay ang paminsan-minsang pagbabago ng oras ng panalangin o ang manalangin ng mas mahaba kaysa sa karaniwan kung minsan. Ang punto ay ang hindi sinasarha ng sarili sa isang uri ng formula na hindi na mababago. Na ang lahat ay naghahanap kay Jesus, sabi ng mga alagad, maraming naghahanap sa iyo, ay nagmumungkahing sundan niya ng mahigit pang pagpapagaling at pagtuturo ang nakakatuwang karanasan ng nakarang araw. Nakagugulat na tumanggi si Jesus at itinuro ang mas malawak na larangan ng paglilingkod sa ibang mga lugar. Sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa ibang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon sapagkat dahil dito ako naparito. Marcos 1:38. Alam niya ang tama at dapat gawin, hindi ang nais ng sino man. Ikalawang pagtatalakay, maiingatan mo ba ang isang lihim? Marcos 40-44. Lumapit sa kanya ang isang ketongin na nakikiusap. Kung gusto mo, maaari mo akong linisin. Hinipo ni Jesus ang ketongin at sinabi, gusto ko maging malinis ka. Mahigpit siyang binalaan. Tiyakin mong wala kang sasabihin kanino man, kundi pumunta ka sa magpakita sa pari at maghandog ka para sa pagkalinis sa iyo bilang isang patotoo sa kanila. Ang pagpapagaling ng isang ketongin. Nananampalataya ang ketongin kay Jesus na kaya siyang linisin niya. Ayon sa Levitico 13, ang isang ketongin ay ritual na karumal-dumal at kinakailangang umiwas sa pagkakontak ng iba, talatang 45 at 46. Katunayan, ang mga ketongin pagka naglalakad sa kalsada at may mga masasalubong ay sumisigaw na ketongin, ketongin para makaiwas ang mga tao.
Ngunit nakilos si Jesus ng pagkahabag sa lalaki. Hindi po niya siya. Ang kilos na ito ay dapat na nagparumi kay Jesus hanggang sa kinagabihan kung kailan kakailanganin siyang maligo upang ritual na muling maging malinis. Mga tagubilin sa napagaling na ketongin. Pinapunta ni Jesus ang lalaki sa pari na may tagubiling mag-alay ng sakripisyong iniutos ni Moises para sa gantong mga kaso sa Levitico 14. Walang sasabihin sa kanino man. Kung sasabihin niya na pinagaling siya ni Jesus, maaaring maimpluwensyahan ang pagpapasya ng mga pari dahil sa pagkiling laban kay Jesus. Sa buong Ebanghelyo ng Marcos, tumatayo si Jesus bilang tagapagtanggol at tagasuporta sa tinuro ni Moises. Ang pananaw na ito ay tumatayong malinaw at kapansin-pansing kaiba sa mga lider ng relihiyon na sa mga talata sa Marcos Kapitulo 7, Kapitulo 10 at Kapitulo 12 ay pinasasama ang orihinal na pakay ng mga katuroang ibinigay sa pamagitan ni Moises. Ikinalat niya ang balita sa maraming lugar. Hindi siya sumunod. Na ang resulta nito, naging imposible kay Jesus na pumasok sa mga bayan ng hayagan para sa kanyang ministeryo. Ang tanong nga ito, paano tayo maaaring maging maingat na hindi makagawa ng mga bagay na nakakahadlang sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, gaano man kabuti ang ating mga layon. Huling salita, ipinagpatuloy ng ating Panginoon ang isang abalang ministeryo. Nagpalipat-lipat ng lugar. Halos palaging nakikisalamuha sa maraming tao. Paano niya napanatili ang isang mahinahon at matibay na paraan sa ministeryo at tao? Walang dudang sa pamagitan ng kanyang araw-araw na karanasan ng panalangin. Dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, dalangin ko na samantalang tinutulungan mo ang iba gaya ng ginawa niya, pinagpapala sila sa bawat pagkakataong binubuksan para sa iyo, na ang iyong kagalakan ay maging lubos. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may download mo rin mula sa aking Facebook account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.